siya, no? But lately, kanina kasi parang nireview ko to eh. Mm. Nung last na tournament kasi, hindi kompleto yung Liquid, may Eki. Oo, Diba yun. wala si Boxy, so parang nagbago yung playstyle nila. Tinalo rin sila nitong Aurora. Nung last tournament naman, yung kompleto sila, which is yung Dream League Season 28, tinalo rin sila nitong Aurora. Tinalo nila ng group stage, sabay nilaglag sila ng playoffs. Grabe yung pinapakita rin ng Aurora dito. So medyo mainit to. Kita naman natin kahit yung odds ng both teams na to, medyo dikit na dikit. 1.90 lang sa Liquid, 1.73 dun sa may side ng Aurora, no? And sana lang wag tayo madali nung delay moments dito or Yung mga day one syndrome, mga ganun. online naman to. Online So, naman, no? So, siguro- siguro naman, hindi naman ganun kagrabe yung sasapitin natin dito. Baka doon pa nga tayo madali, no? Yung may mga sarili-sariling problema. Ay, basta pero sila nagagawa. bago lahat, shoutout natin yung mga tropa natin dyan. Nandiyan na sila si Chu sa may Twitch and si Yun? Arancia. Alam mo, mautak si Arancia. Oh. Sinat niya na ako, patingin ako ng parlay mo ngayon. Siguro baka kukontrahin niya or susundan niya. Baka yun na yung gustong tamis ni Arancia. And tsaka hindi siya nagpapinsa nung last finals. Wala ako nun. And syempre guys, make sure na sumali po kayo sa ating Telegram group chat. May scanning po yung QR code na nakikita niyo sa inyong harapan. Makakapasok na po kayo dyan. And gamitin yung, may promo code nga daw dyan ngayon. May code daw ngayon na ginagamit dyan. 1x Dota. Mamaya, guys, abangan nyo. Mm. Yung may scan nyo, no? Siyempre, susundan lang naman nila yan. Di namin sinundan, kay Rappi pa rin sinundan. Ayun, solid din talaga kayo, eh, no? Hindi pa rin nadadala si Arancia, no? Yung last day, okay lang sundan si Rappi, di ba? Doon nga yung medyo mataas yung win rate niya. Okay, Pero, shoutout pala dun sa din day sa mga tropahan sa may YouTube. Siyempre, ngayon pa lang ulit tayo nagkabalikan. Ang tagal din ng Pagkatapos break, no? Nung matagal kasi yung parang mga main event ba na Oo. mga brinodcast natin, no? Parang yung last nga, yung PGL Walakia na yon. Tapos nagka-Civil War pa kasi. So, medyo nakaka-miss makakita ng mga Tier 1 event ng Civil War. Akala mo, patangahan eh. Medyo sumakit din talaga ulo mo dun eh. Eh, at least natapos naman na, di ba? Tsaka pinakamalagay doon, hindi ako yung pinakatanga. Si Rappi nag-award pa. Ayun nga, ayun. Ayun ang masakit doon. Oy, Kumbaga, si 1K yun. Ay, si 1K yun. una ka nang nalaglag, Oo. in-awardan ka pa, no? Ang ganda pa ng award mo. Yes. Oh, ito na naman si Zicho. Eh, sure, sanayan lang yan. Kasi nung last silang naglaro, last na nag-match up tong Aurora versus Liquid nga, no? 2-0 ng Aurora tong Liquid. Yun yung sinasabi ko sa playoffs. Tapos, nung sa group stage naman, nag-2-1 to. Tapos yung mga laro pa nila, eventually, puro mga long game. Like, laging nag-44, 41, 42. So, medyo, alam mong, pa-over yung laruan nila. May mga games din naman sila na napabilis din. Like, gawa ng mga meta na tiny kasi yung mga biglang Yung tumatapos carry, no? ng laro Oo. eh. Gusto ko nga yung ano eh, speaking of meta, no, since ang tagal nga no naging break ng mga tournament, no, so almost 2 weeks din naman Wala nagbago, inaabot. boss. So magkakaroon ba tayo ng Interesting baka ito. mamaya yung mga ibang teams, no, meron sila bago niluluto na bagong ilalabas na mga heroes, di ba? Ako gusto makita yung mga spec eh. Si Sniper, medyo kinakalimutan na rin ng mga tao. Yung Zeus, may nagtatry gumamit. Carry. Di ba? O, may mga nagtatry eh. Like, hindi rin naman iba sa atin kung may mga ilalabas na sobrang kakaiba. Yung mga STR na carry ngayon, legit naman. Yung offlane, sa offlane nata mahirap mag-adjust gawa medyo nagiging limited yung hero ng mga offlaner, lalo na gawa sila rin yung nababan lagi. Parang same lang din yung nakikita natin sa Oo. offlane ngayon, eh, no? Mga possible pick, yung mga Slardar, Doom, BB, paulit-ulit pa rin naman, Tide Hunter. Sabay kasi nagkaroon naman ng patch, no? Although, yun nga, hindi naman ganun kalaki kasi yung patch na naganap nung time na nag-break nga tayo. So, hindi natin masabi na enough ba yun para mabago-bago ba yung kung anong May nakikita iba daw natin. eh. Ang sabi ng mga players, may mga iba daw na medyo humina. Pero parang like, sa Tier 1 kasi mas magandang Antayin talaga antayin eh. eh. No? oh. Hindi sa Ito pop yung- game eh. Ito yung kailangan mong information since nga nung last nag-patch naman talaga ng kokonte. Ano nangyari dyan, Direk? Tinoxit na tayo ng Dream League? Oh. So, antay lang tayo dito guys ha. Dahil inaantay lang din naman natin magsimula yung first series natin. Pwede nga sa game 3 to, no? Ganitong series. Liquid Aurora. Hintayin talaga natin yung drop hintayin talaga natin yung ano. yung drop wise. Drop Gusto ko na sana maglapag eh. Kung meron kang gusto Mamaya pusuan dito. na. May ba kung may gusto kong pusuan dito. Ito na guys. Siyempre meron din tayong Group A and Group B nga dito. Ito yung sinasabi nga natin group stage nung game. Sabi kanina nila Sir Jules sa Nostra, nila Sir JB, na medyo pantay naman daw ngayon itong groupings ha. Like, tinan mo yung mga teams dito. No? So, may Group A, may Aurora, Heroic, Gamers Legion, Falcons, Liquid Spirit, BC Gaming, MVP. Medyo may 4 na sobrang titinding team. May 4 din na Sakto lang. sakto lang. And ganoon din naman sa may Group B, no? Yung BB, Navi, Nigma, Vision, Playtime, Reconix, Tundra.
nandyan din sila sa may group B natin na ganun din, same na same. May 4 na sobrang Ano ba tingin mo? titibay na team. Eto, sa Group A tsaka sa Group B, yung tingin mo doon, sino yung parang pinakababa yung mga nangyari? Sa group B, syempre, yung Reconix. Econix. Sa Sa Group baba, sa kabila yung mahirap, pwede VP. yung BP yan eh. Kahit nandyan si Abed, Bed, yung kampi mo kasi Bed eh. Oo, grabe yung dalawa eh. Sana nga hindi ko na ma-broadcast yung mga yan. Masyado na akong kinapitan nung last, lalo nung wala Kia. Talagang, puro online pa naman. Puro online ko sila nakas, no? Medyo may pagkamadala pala talaga yung mga company Abed. Yun nga eh. Wala rin naman nagbabago sa lineup nila, no? So far, parang pinaka-recent changes yung si Saberlight ata, di ba? Yung napalit. Ang nakita ko naging problema ni BP, parang inconsistent talaga eh. Like, especially yung mga players nga, no? May araw na sobrang lakas na ganito, may araw na sobrang hina naman ni ganito. Kumbaga laging gano'n yung nangyari. May araw din na laging nag-error to si ganito. Di ba? Parang sobrang daming kakaibang nangyayari sa kanila. Guys, wait lang kayo sa mga lapag ni Kimo, no? Hintayin nyo, dropwise Yung nga dropwise eh. Sabi nga, nga, di ba? dropwise eh. Ito, sabihin ko na sa inyo kasi para malinaw. Oh, sige. Kung team boys to, ano ako dito eh. Naka-liquid ako kalaban Liquid namin ka sa dito. Rapid dito eh. Aurora sila. Aurora kinapitan ni boss eh. Kakatalo lang nun sa liquid ha. Hindi, sino ba yung kasi yung Yamado? Siyempre, Aurora. doon lang naman niya si Rapi. Ganun Aurora lang naman siya. kasimple yun. Kung magti-team voice ako dito kasi na-miss ko rin si Boxy makita no. Kaso baka nga hindi rin nakapag-practice. Mali natin tama si Rappi niya yun. May mga ganyan naman yan eh. May mga tutok naman na ganyan yan eh. So, bakit, ano ba yung mga ginagawa ng mga pro player na kapag ganun kahaba yung break? Nagbe-break ba din talaga to or talagang scream lang all the way, no? Siguro may kalahati break, kalahati scream na. Parang, practice na, no? Di ba yung sinabi ata nung last interview dun sa may league? Itong Aurora, pwede pa ako maniwala na like nagbe-break talaga. Since yung mga players talaga nila, Iba-iba kasi yung region, eh, no? may Southeast Asian region ka na player. So baka umuwi yun, nagbre-break naman talaga. Itong Liquid daw, parang nagigpit sila, nag-strict sila. Especially sa pub game. Kung wala man silang ka-scream, talagang pinupush nila yung mga 10 to 12 games na pub May game. ano ka talaga, may kailangan ka ma-reach na laro, no? Sabi ni Blitz sa interview yun eh. Ewan ko ngayon kung like tuloy-tuloy pa ba na ganun. Baka nga mamaya may problema yung sa mata ni Boxy, sa kamay ni Boxy, hindi natin alam eh. Pwede, no? Pero Wala syempre naman silang guys, na-announce. ito yung ating market pick, no? For our first series, yung Iyan. Game 1 natin. Total kills! Over or under 52.5. Meron tayo dyang 1.9 na odds, diba? Ano tingin mo? Sabi mo, dikit to. Laging 40 plus eh. Long Over game. yan. Over to. Okay, direct. Oh, sakto. Over mo na talaga. Over mo na talaga. Pinapababa na eh. Binibigyan na tayo ng chance. 51.5, okay na yan. Trade mo lang. Tatlong hamster lang. Ano mo na? Day 1 pa lang tayo, day 1. Match winner mo na nga rin yung Liquid. Sama mo. Sama mo nga direct ng match winner Liquid. Kalaban mo na sa Rapid dyan, Kalaban ko na diba? si Rappi dyan eh. Para malaman na kung talagang ano. Duration, boss Kimo, ano lamisa natin dyan. Nung last nilang laro, boss, mga 44, 41, 43 yung mga ratio nung laro nila. So, talagang naabot sila ng late game, no? Ah. Nag-over talaga, yung point ni Kamo dito. Wag lang talagang, ang nakakatakot kasi doon sa mga ganito kalakas na team, kapag bigla ka talagang tinalo sa lane, doon lang nagiging one-sided yung Dota ngayon. Pero yung like dikit ba, nakikita natin ng mga 10, 20 minutes, 30 minutes, walang gold lead. Hindi lang talaga, wag lang talaga yung lalayo talaga, no? Oo. Yung mga gap sa network, yung mga ganyan. May ganun din silang laro nung nakaraan eh. Parang yung first game ng ginawa ng Liquid yun. Na 37-36 minutes nila. Nung yung Aurora naman yung nandurog ng tatlong lane. Kutya mga 28 minutes nag-GC yung Liquid eh. Nakadepende na yun sa kanila. Yung kabila ba, nag-start na? Mukhang tayo yung tinamaan na naman ng posa. Kasi si Ichu eh, no? Inaano na tayo, ginaganon tayo, sinasakuragi mode tayo eh. Oh. Ano nga ba kino-over sa kabila? Yung mga ganon. Ano ba ngayon? yung mga first series, puro Group A. Apat na game sabay-sabay eh. So meron tayong dalawang na hindi ko cover. So, puro Group A lang lahat yun muna. Oo. Okay. Then, next series yung Group B. Kasi madalas ganun yung pattern, eh, no? Ng mga... Tingnan natin kung ano yung binobroadcast nila doon. Kabila drafting na dito, post-dot. Solid naman Spirit talaga. Spirit Beachy. Pwede. Parang maganda nga yun. Hindi lang naman walang post to, si Chu, di ba? Lang naman mag-start agad to. Kami ni Paulie nakaupo. Kinagahan pa namin yung intro, di ba? Intro natin, no? Sarap nyo talaga Dream League minsan. Solid din, eh. Ang maganda pa niyan, yung may problema pala yung Dream League, hindi yung two teams, no? Oo. Ayun yung malapit yan. Hindi, most of the time, online yan eh. So kung online yan, yung Dream League, naka-ready na ng mga by 5:30, by 5:15 yan. Ops, DQ daw yung ano. Rap is right, di kido yung Liquid. Sigaw talaga yan. Si Boxy daw naglalagay ng mga... Nang ayaw mo daw. Parang ayaw mo sa mata, Diyos ko.
Kailangan naman mag-start agad to. Kami nga ni Polly, minsan lang ulit kami magsama, no? Ito na nga yun eh. Mapapandalas to. Bukas kami ulit ni Polly dito. For the Yung first mga- series. The mga first series journey. Ito na yan. Biktima ng first game, no? Biktima lagi ng first game ng first series. Ano namang hindi tumagal to, di ba? Sir Paulie, boss ka ba complete na ba liquid lalaro? Yes. Yes. Kompleto na. Uy, ito na. Ay, ito na sa wakas. Pinakita na sa atin next drop. Thank you, Insania. Alam kong bias ka dyan, liquid ka dati. Mm. Ay, next drop daw. May zero na eh. Uy. Walang patugtog moments ngayon dyan, Drek? Pogchamp na yan eh. Wala. Isasalita sila. Wala. At ito na guys, finally! Thank you. Thank you. Nagsimula Lalabas din na. pala. Kahit pala mga professional org, talagang minsan nalalate din. Ito na yun. Wala namang bago. Pangolier, no? Wag lang sa Civil War. Sa Civil War, lagi talo tong hero natin. Lakas pa rin naman si Patch since doon naman siya nalugi nung mga nakaraan, no? Kaya ayaw siyang i-pick ng mga tao. Wala siyang pasit eh. Di ba? Parang eagles ka eh. Hindi katulad ng mga ibang hero na nalagyan ng pasit. So, ito naman yung answer ng Aurora, no? Tiny. Ngayon, pantay-pantay. Ngayon, pantay-pantay na kayo. Okay na kayo ulit eh. Wala, ito talaga yung mga common na core na nakikita talaga natin, no? Ever since nung nagkaroon nga tayo ng bagong patch. Pango, Tiny, everything na open yan, ginagrab naman talaga yan. Kaya mong gawin to as long as talagang flex din naman yung hero. No? Nakikita natin lately, yung Tiny Carry ginagamit. Pero ang dami ring team na naglalaro ng Phosphor. So, Liquid Pangolier. Flex ba nila to na offlane for Ace? Nung last ko napanood, binawian na ako ni Ace. Kasi nung mga una-una nung napanood ko siya nung mga February, January, grabe siya magpango. Ay, hindi pang peak. Pero nitong March, yung last tournament, nakita ko medyo palo naman na siya magpango. Nagamit naman na niya ng matino. So, feeling ko, flexible naman to, no? Nisha and Ace yung pwedeng gumamit. Hindi, ni siya yan. Si Jo Marie, panay ang Pangolier sa stream niya eh. Tito Amon. Dito amon siya. Kada tingin ko, Pangolier eh. Yun ka mo, halos walang kabago-bago. Yung ban sila dito, no? Pagkalaban mo yung Liquid, hindi na rin magtataka kung kailangan mo iban yung NP eh. Since Sir Gaben hero naman talaga, yung LD ginagamit din nila, yung Islardar, ito yung isa sa mga flex heroes nila, and yung Kes. Ito agad yung napiling tanggalin ng Aurora. For Liquid naman, ang inalis nila yung Tekis, Wind Ranger, pati yung Largo. And pati itong dalawang support na to, si Woodwink and itong si Rubik. Talagang grabe yung tinarget nila dito. Sabagay sa mga position 4, no? Dito rin din naglalaro na ngayon yung mga 4 heroes eh. Yes. Ang na-open dito na kadalasang nababa na, yung Phoenix. Kasi lately, parang isa yun sa kasama sa mga heroes na top ban. So, nilet go nila this time around. Yes. Pareho naman maganda yung Phoenix sa both sides, di ba? So, tignan natin. Hindi ba main hero ni Idol yun? Sino ba ang dito? Aurora, ang unang pipick. Kesa agawan ko, pag ikaw yung nagbigay ng Phoenix ng Tiny ka, walang papalo sa itlog. Sarap niya. Huskar, ko nilang inalis. So possible, pack ba? Mag-high pick ba ng Spirit Hero yung Aurora dito? Like, pareha silang enjoyer nung pack, no? Maganda rin naman siya against Pangolier. Pak, mga Queen of Pain, Ember, ayun lang yung mga alam nating ayaw talaga katapat si Huskar. Kasi bagay kasi 18 pick daw yung Team Liquid, no? Kaysa sumakit pa yung ulo nila dun sa Huskar pick. Iban mo na lang. Baka mabutasan pa sila ng 18 pick eh. Naglalaro naman na si Nisha dyan kahit farmer talaga. Kahit hindi siya yung Huskar Lord, no, na masasabi natin tulad nila ATF, nila Malrine. Pag pinaglaro mo dati ng mga Huskar, di ba? Sila Queen, sila Marlene. Marlene, di ba ito mga balahura eh. Alis ka talaga ng lane eh, no? Pero ito naman, yung sinasabi nating support na na-open, no? Phoenix, ginrab na rin talaga ng Aurora dito. Pwede eh, dahil nga naman, sabi ko siya, Tiny ka rin kasi. Magiging problema mo siya. Isa to talaga sa mga pinaka-OP na post 5 ngayon. Ang dali niyang makapag-secure. Parang pag inisip mo sa lahat ng post 5, ito na yung pinakamalakas na post 5 na heroes na nakikita natin ginagamit ngayon. Wala yung mga katunggali niya, wala sila Warlock. And even yung mga heroes like sila Night Stalker, di ba? Na lately, nagiging popular na rin kahit papaano. Kung may Phoenix ka, parang nade-deny mo na rin yung hero na yun eh. Yung mga napanood kong qualifier or yung mga tier 2 tournament sa Europe, kinakarry pa nga eh. Oo, diba? Nakakarry si Night Stalker. Bakit? Legit naman oh. Maganda naman eh, yung changes kay NST ngayon. Yes. Boss Kim mo, si Bimbo ba pinakamaasim mo naging team? Ako dami kong mga kakamping naging ganyan. Uy, but surprisingly, Liquid ayaw pa rin. Dahil nung nakaraan, si Eki gumagamit ito eh. Okay. Then Clockwork, no? So ito yung magiging 2 supports for Liquid. Baka ayaw na ni Tofu.
Ayaw si Topo dahil Clockwork God si ano eh. Si Boxy. Si Boxy, di ba? Siya nga yung nakikita natin na laging nakadagger Clockwork. Mang-i-interrupt. Pero ano yung goal ba ng Liquid? Like, sino yung gustong kapitan, di ba? Kasi hindi ba masyado nilang maagang pinakita to? Lalo na kung wala kang panghuli ng support, yan na. Ayun na si Pac. Ibigyan ka na agad talaga ng mga spirit hero niyan or pack. Okay. Lion lang din agad. Naisip ko mag-Grim Stroke eh. Oo nga, no? Since may Pangular IO. Ang ganda ng Grim. Or baka talagang inisip lang nila na mas mahalaga na lang na mas marami tayong disable. Like, pang-protector rin naman yung Lion Saig eh. Pag naman normal kayo ng itlog, nakakapag-impale, nakakapag-voodoo. Pwede naman. Like, burst na rin naman, in a way, dahil Lion pa rin naman yan. Liquid, ito yung interesting, no? Ano nga ba yung gusto nilang gawin? Mid lane? Mayroon pa ba Sir Gaben? Hindi ko na alam. Mayroon pa ba Sir Gaben siya? Tinanggal na lahat ng tamis. Tiin ni Sir Gaben na lang ulit. Kung masama mo, napaayo ka na eh. Hindi ba mas maniniwala Luna, pa ako Luna, kung magluluna ka Luna. dito or Maganda gyrocopter lang, eh. Or kailangan mo ng counter eh. Like, i-void mo na lang. Counter mo na yung pack. Wala kayong panghuli talaga eh. Yan naman kadalasan nakikita nating nagiging answer sa pack, no? It's either kukunan mo na siya agad ng counter or yung panghuli ba sa kanya. Malalaman natin. Labas 30 mo yung seconds kabitayan na nyo. lang naman eh. Ilabas mo yung anti-pack, yung kabitayan nyo. Si Sniper. Baka na lang to. Nisha, knowing Nisha, pag may void pack na na yan. kalaban, void spirit lang yun. Ayan. Wala namang iba dyan eh. Hindi na tayo nagtataka dyan. Well, at least alam na natin na Pangular offlane. Mag-end up Liquid. Safe lane hero yung missing for Liquid. Meanwhile, Aurora, offlane. WS, nagpipinix offlane ba to? Dati ginamit niya. Pero hindi siya yung priority, no? Like, nagagamit niya. Like parang kung sobrang legit nung Phoenix. Last pick naman sila dito, pwede nilang gawin. May tiny pick ka pa nga, pwede ka mag-tiny Phoenix din sa offlane. Kung gagawin nila yun ha. Pero knowing na nag-lion ka rin kasi, ayaw mo kasing nasa post 5 to. Bobo doon sila pag nasa carry lane, nasa safe lane eh. So, ban mo na Muerta neto kung ikaw yung Aurora. Possible. Nagban ng Axe and Liquid eh. Then, IO Muerta, di ba? Kung sakaling magkasama nga naman yan, wasak ka dyan. Hindi na ako magtataka kung like yan, mag-Muerta gyro lang alisin mo. Yung mga magbe-benefit ba? Or depende sa last pickin mo siguro. Like kung gusto mong maglaro ng mga Tide, ng mga Mars, mas gusto tanggalin mo lang yung Ursa. Okay, mga ganun. So, Gyro Ursa, yun yung mga options na pwedeng i-remove ng Aurora. Yung Weaver kasi, yun yung nakikita kong isa pang pang-counter sana sa Phoenix. No? Kaso may Lion Pack. Parang hindi ganun ka-legit si Hindi Weaver. siya sobrang Weaver game. No? Ang daing huli, even yung Tiny nga lang eh, di ba? Babad mo na nga si Ursa. Yan na yan. Binigay na sa'yo lahat ng ng influensya. Nasa kanila na yan. Like, ang dami naman eh. Ang dami pang pwede, no? Pag inisip mo. Sabi mo nga, may Luna pa, may Gyro pa. So parang whatever happen, may pwedeng makuha. May mili pa nga eh. Kung gugustuhin nila mag-mili Ang ganda nun, Bristleback. No? Yan. Nakaban nga yung Axe and Primal Beast, isa rin to sa mga ayaw ni Bristleback. Axe Berserker Skull, harap ka. Yung isa naman may pambreak. May pambreak, so... And lately, nagamit naman si Sir Gaben talaga to. Gagay, lifestealer na lang sa... Wow! Isa naman to sa kayang i-boost ni IO. Sure. Or baka naman talaga, hindi ka, Clockwork 5 din to. The feeling ko, ano yan? Clockwork 4 to. Gusto mong ihabol sa Phoenix to, si Clockwork. Para katan mo na lang. Okay, let's see kung ano ba choice dito ng Aurora. Mars na ata talaga ni WS to. Hindi ka naman ata magtatay-danter dyan eh. Ayaw mo rin ng Timbers, oh. Hindi rin siya ganun ka-legit, lalo na kung SF yung katapat. Okay na ako sa Mars, actually. Mars Phoenix, diba? Tapos ang dahil pang control. Ang dahil follow-up sa arena eh. And very decent naman yun, parang pag inisip mo eh. May SF pa rin naman. At the end of the day, may kalaban ka SF, no? May range ka na kinounter. Unless magigreedy ka na, may magdudum-dum ka pa, yung mga ganyan, yung greedy na offlane. Hindi ba parang sobrang greedy nila if Ayun ever nga eh. mapadum, no? Pack tiny ka eh. Sobrang greedy talaga. So, tignan natin kung ano nga ba yung mas okay. Eh, nilabas yun yung demonyo. Nag-TV lang si, naging Phoenix offlane nga. Like, tiny Phoenix, okay ka naman against SF ah. So, let's see. Ano ba choice dito ng Aurora? Medyo nahihirapan sila dito sa last pick nila to. Masyado nilang pinag-iisipan. Boss Kimo and Polly, pa-shoutout naman po. Watching from San Pedro, Laguna. Thank you, sabi ni Pocholo. Shandel Manzano. Uy. Grabe ka mag-spam, boss.
Shoutout po, no? Ay, naubos yung oras talaga na. 6. Magnus! Magnus is back. Di naman siya ganun kasama. Well, may i-empower kang Tiny. Team fight wise, yes. Pinalakas mo rin naman talaga, no? Ako ikaw yung Aurora dito. May pang-counter ka rin dun sa pag nagulungan or naka-BKB ng SF. Pwede mong ma-RP. Gaano kaganda ba kasi ito yung hindi ko masyado feel kay Magnus ngayon eh, na alam mo yun, yung wala nga yung facet, di ba? Wala na yung shockwave diyang yung bumabalik, yung mga ganun. Ang iniisip ko dyan kasi kung ano na yung i-build mo eh. Like, babalik ka ba dun sa dati, yung nag-Eco Saber Dagger or yung classic lang, naka-Dagger BKB Refre? Kasi kung meron mang pinaganda sa kanya, yung Empower nga, na parang yung facet niya dati sa Empower, hindi niya na kailangan lagyan yung sarili niya. Nakasama na, naka-automatic na. Every time mag-empower siya, may power din siya. So, ayaw ko lang paano ba yung approach for Magnus this time. Pero okay pa rin naman. Sa teamfight nga, malakas talaga yung Aurora dito. For Liquid naman. Yari ka sa amin ngayon, Rapi. Drop poise ako. Liquid pa rin. Liquid yan. Liquid pa rin. Ayun na guys, narinig ko na. Liquid pa rin. Teka, kalabang ko si Rapi dyan eh. Kalabang ko si Rapi dyan. Tatama ba yun? Sabi nga sa inyo, no, last group stage ng Dream League, tinalo nga ni Liquid. Yan nga ni... diba? Titingin ka rin. Saan ba nila tinalo yan? Sa best of 3 na eh. Sa next group stage, yung group stage number 2. Best of 3, nanalo yung Liquid. Kaya minsan masarap din tumingin-tingin ng laro eh. Makakabawi nga ba, di ba? Ayun ang tanong. Yes. Ang ganda rin ang background nila ngayon, no? Mahalaman-halaman, parang... Baka dyan sa lugar nila, spring. Na kasi dito sa atin sa Pilipinas eh. Especially sa Cavite, lumalapit na tayo sa impyerno dito. Grabe, ang init niyan guys. No? I think di lang naman sa amin, even sa inyo naman din siguro. Kanina nag-44 ulit. Di ba? Kanina nag-44. Solid. Solid, boss. Sige. Oy, thank you, got to believe, ha? Ayan. Ayan. Ayun naman gusto namin pang Hindi, number 1, ano ko yan eh. Day 1 pa lang eh, hindi ko pa kahaway si got to believe. Mga day 3, day 4 na yung hindi na tumatama yung drop wise mo. Doon na siya hindi na magbe-believe. Doon na siya hindi Day magbe-believe. 1, pwede pa got to believe ka muna. Pero pagka talagang puro salam-salam na yung nagaganap, pwede nang mang-hate niyan. Yung kasing Dota talaga to eh. Ano na to ngayon eh, grabe na talaga kalinis yung laro eh. Bawal na yung misstep. Yung kumbaga yung mga team talaga na nakikita mong hindi masyadong gumagawa ng kakaiba ng mga error, yun talaga yung nananalo ngayon eh. Dahil para sa akin yung mga tier 1 teams na to, pantay-pantay na yun, pare-pares ng mga galing player dyan eh. Nasa tao na lang din or nasa mga players kung may tatanga ngayon, like wala siguro sa laro si ganito. Example, kung wala sa laro si Nisha, alam mong kalabado tong Liquid eh. Pag si Sir Gaben, tinoyo ng kung ano-anong papitas. Sa sobrang laking value na malupit dapat talaga yung nag-end up yung mid nyo, no? Yes. Nagpe-perform talaga. Pero tara nga, simulan na tayo dito sa ating game number 1. Yung, yan, okay. Good. Lagi mo na background sound, direct. Yung sa Dota, yung nawawala. Ang namimiss ko. Yan. Nakamiss din makarinig na Dota eh. Oo nga, no? Oo nga, no? Ha? Eh, Diyos ko nga, no? Siyempre guys, yung first blood na yan, ha? Alam nyo na yan, mag-chat. Tingin ko na first blood naman yan eh. For question or inquiries, guys, no, just message ko Nick Page po for more information. Kahit tayo, hindi natin nakita eh. Wala talaga in-game stance to? Ayusin mo muna, direct. Alam mo naman day 1 eh. Iyon, okay na. Salamat. So, nasimulan na nga agad noon ng Aurora. Hindi ko lang alam kung sino yung nakapatay, pero for the bounties, contested, makukuha pa rin naman dito ni Kauri. So, 2 bounty ba? Ang na-secure, yup. Ganun nga ata. 2 for 2 lang. 2 for 2 lang. Si Mickey na kuha niya pa rin sa taas. Ba't ganun? Siguro nakapalo ng shard. Nagtataka ako may 3 lasit yung Lion. Possible yan. Sa Kags ba siguro? Sa Kags siguro yan. Kags yan. Kags wards. Boxy, delikado siya dito. Delikado talaga. Tether, abot naman. So, makasurvive pa rin naman si Boxy at the end. Okay. So, IO4 ang ginawa nila, no? Dati kasi naalala ko sa Liquid nung talagang sobrang batak nila mag-ayo. Yung mga uso yung IO-Lash nila, yung IO-Isben. Ang gumagamit nun, sinsay niya. Ayun nga eh. Si Boxy, playmaker nila to pagka every time naglalaro sila ng mga Lion eh. So, mag-end up kay Boxy dito, alalay ka na lang talaga muna, no? Pateter-teter ka lang kay Ace. Oh, lalakas naman yung lane Ace. Yes, Yes. given yan. Pangulir yan. Nalagyan mo ng IO na kadikit. Isa lang naman yun eh, huwag ka lang tatanga. Yung tipong every time tumatalo ka, tinotas ka. Yun ay interrupt ba yung talon mo?
Like, more on physical damage naman si Tiny ngayon dahil sa build ngayon ni Tiny na nagmamax ng third skill, di ba? And yung top nga, no? Classic lang, SF, Shadow Fiend, magkasama dito, no? Against okay, may range naman. So, hindi naman ganun kasama para kay WS yung matchup. Pero paano nga ba yung build for Magnus? Skill build, like sa lane, Shockwave pa rin May ba? skewer ka pa rin ata. Kung Lion Magnus kayo, yun yung purpose eh. Ma-i-impale ka, Setup. set up yung skewer papunta dun sa may tower, di ba? Ayan na nga, Shockwave, Skewer na nga yung meron siya dito. Medyo iniinis lang siya ni Topo lagi dito. Hindi hinahayaang mangyari yung ganung moment. Nakatakot kaya yan. Kapag ganyan ka, pag Magnus kalaban mo, wag ka talaga dapat umabot dun sa range ng skewer to tower. And grabe naman, no? Talagang burn ng mana. And kung ikaw din naman yung line, ayaw mo na kasi talaga magpapadikit sa Clockwork. SF kasama na ito. Once na makags ka nito, matrap ka na sa loob. Alam mo na yung kakainin mong race. Ito, alam niya na walang baterya. Nag-rocket. Nag-rocket, oh. At least hindi ka takot, no? Ano meron? Ba't pinang-cancel niya ng salve? Ba? Hindi ko sinarinig ang hinanong in-game sounds. Di ko alam sa kanya. Parang naparaket siya bigla. Feel ko kinancel niya yung salve. Baka may nag-salve mga ganun. Tinignan ko, nababawasan nila. Parang hindi naman eh. Palaban dito si Sir Gaby. Going for Falchion Blade siya dito, Sir Polly. Standard pa rin naman, no? For SF. Direk, wala na ba ilalakas tong in-game sounds nila? And yung mid lane matchup naman natin, well, for Void Spirit, syempre, siya yung merong upper hand dyan pagdating sa mga CS. Lamang siya ng denies, for sure. Okay. Kaso ko yun, no? Parang, like, kahit nakikita natin lagi itong Void Pack matchup, kapag kasi hindi maganda yung cycle mo, lalo na pag yung mid game mo, tumalong ka sa Void Spirit, ang hirap nung recovery mo sa pack eh. Hindi ka tulad ni Pack na more on nagpa-farm lang, makikita mo, magkaka-Witchblade, biglang magkaka-Dagger next, magkaka-BKB, or kung ano man next item na gusto niyong bilhin. Yan naman talaga goal ng pack sa lane, eh, no? Lalo na pag Void Spirit yung katapat mo. I mean, kung makapapatay mo, sure, much better. Pero kung kahit di mo mapatay, as long as andyan pa rin naman yung farm and XP mo, looking good ka pa rin, eh. Antay mo talaga yung item, eh, as pack. Hindi naman talaga yung ano yan eh. Yan naman kasi tulad ng dati na, alam mo yun, yung dating pack na blink first item, di ba? Yes. Ngayon kasi kailangan mo ng Witchblade para medyo malakas ka eh. Ah. Yun din yung kumbaga yung mga item na binubuo mo ngayon sa pack, more on pang scale niya mismo eh. So tingnan natin, medyo tahimik yung laban nila dito. Sabay nag-over pa nga pala tayo. Okay na. Overkills, no? Okay na. Hindi, mamaya yan. Mid game ba? Mamaya Baka tapos na yun. Oop! Magkakaroon tayo na bakbakan. Top lane dito. Andito yung Phoenix. Kung di ako nagkakamala, yes, nagkaroon siya ng attempt sa top. Medyo mahirap nga lang ma-execute. Dahil under the tower dito yung Liquid. Ang ganda rin ng protection niya eh. Clockwork na nag-boots first item. Laging tutulong to eh. Hindi naman siya naharas nitong dalawa, no? Yun nga yung pinagtataka ko. Parang, ako kasi nanggigigil ako pagka yung mga melee post 5 na naka-boots. Ang sarap parasin yan eh. Kung baga siya yung apihin nyo, hayaan yung, pre-farm yung carry, basta harasin nyo yung 5, siya yung papahirapan nyo. Dito kasi sa nangyayaring to, yung Clockwork medyo maganda yung start niya. So parang hindi siya na-punish dito, no? Nabulo niya rin, eh, no? I mean, sobrang na-abuse niya yung Cogs kanina din kasi talaga, eh, up against Mira. Ayaw nga tulungan nga ni Magnus. Nakilabas nga rin kasi bigla si Kuya Magnus. I-check ko nga kung nag-Magnus ba ito na si ano. Oh, guys, mamaya Magnus Lord naman naka-dark mode na naman tayo, no? Medyo, alam mo yun, yung quality nung stream. Medyo. Sa clean feed to, guys. Like, ganito yung itsura, no? Parang andilim. Magnus ni Aurora. Wala pa, puro Mars talaga. Puro ngayon ko nga lang nakita si Magnus. Kahit sa ibang team, hindi ko nakikita yung Magnus na yun. Wala talaga, boss. O yung last tournament nila, hindi sila nag-Magnus. So, Tofu dito for his last set ng mana for his Cogs. Kaya ba patayin? Andun yung Shockwave with the Skewer play. Tofu dito, pops the Magic Stick. He'll fight back. Andito yung IO. Aabutan ba? Andun yung Wiz for the damage. WS dito is gonna be fine still. Good Earth Spike coming up from Mira. So, wala pa rin mamatay for both sides. And reset lang. Medyo okay naman yun for Liquid, no? Dahil connecting ka going for 6 minutes ron eh. At least magkadikit pa yung support mo, no? Compare mo dun kay Lion na medyo na low status talaga.
Wala rin mana, no? So parang kung connect naman sa rune, parang wala ka rin magagawa. And mid lane, yung magiging attempt, makakaiwas ka lang. And Mikoto dito, 6-minute mark para sa power rune. Hindi siya nakasecure. Sa taas lumabas, boss. Medyo minalas-malas. Mauna ba siya? Actually, di na para i-commit. 3 heroes yan sa side ng Liquid. Hindi na, para i-gamble mo pa. Level 16 pala yung Void Spirit. Kala ko, since 5 lang yung pack eh. Talagang nauna talaga mag-6 yung Void Spirit dito. Hindi ko pa bisado yun. Oh. Ano? So bottom lane, Nightfall. Yeah, chill lang naman siya dito against Pangolier. Farm all the way lang no, for Tiny. In terms of net worth, top 2 core natin dito sa side ng Liquid. Pag Tiny ka, ganito naman masaya eh. Yung hindi ka ginugulo. Hindi ka pressure, hindi nagkakapatayan sa lane mo. Chill ka lang, Kahit no? hindi ka rin makapatay, okay lang eh. 3 grab nga ginawa mo, no? Makakapatay sila dito. Pangolier goes down. Kauri dito, running. Abot. Okay. Mukhang makakontest nga nila dito yung Shrine of Wisdom. Sakto, lumabas pa si Derek. So, nakaharang yung pop-up nila dyan. No? Bagang. Ayan. So at least nagkapatayan na, boss. After 6 minutes, may napatay sila. 2-0 na tayo dito. Ang ganda ng overkills. Napakaganda. Teka. Pumapalo pa na yung ano mo dito, yung drop voice mo. 2-0 na, Aurora. Okay lang. Hindi. Mayaman yung Shadow Fiend. Ito naman yung importante dyan. And dito naman talaga mag-play around tong Liquid. IO nga yan eh. Siyempre, jump pupunta yan. IO, SF. Yung mga pack Tiny kasi, alam ko sobrang kabisado na laruin ng mga teams yan eh. Mga batak na lahat ng mga tier 1 teams laruin yan. Yung lumabas kasi si Magnus, medyo naging complicated eh. Ano to? Sino to? Sino tong hero na to? Malay natin, baka mamaya naman talaga, iba rin yung Tiny, naka-empower, di ba? Void Spirit, going vessel siya dito. Kanyang first item choice. Wala na, hindi siya nag-yules. Dahil Hindi nga eh. kapag Madalas kalaban yun niya lagi yung, pagkalaban niya yung pack, nakikita ko pag sinig siya naglalaro nitong Void, nag-yules siya eh. Facebook yules yung build niya. Hindi siya nag-earn. Karamihan ng Void Spirit na kapag kampak matchup, Yule Scepter yung first item. Bebesel mo siya sobrang importante, yung Sunray. Hindi ko rin nga alam eh. Like casual earn, oo. Nakikita natin talaga yan. Hindi mo Casual ibebesel, earn, oo. then Yules yung ginagawa ng Void Spirit. Every time na pack yung katapat. Pero to, going for upgraded siya, no? Yung vessel nga. Okay. Okay, parang possible. Makakita tayo ng farm game dito dahil kung merong pwedeng umaggressive or humanap ng kill dito, yung Aurora eh. Mas killer yung hero nila compare mo dun sa Liquid na naghihintay ka ng timing, no? Magka-diffusal yung Pango, yung Void Spirit nga, magka 1 or 2 item pa. Si SF, di mo rin naman naasahan to sa simula eh, dahil ang gusto nito, ma-preform eh. Farm lang talaga din muna yan. And hindi mo na rin pwedeng gawin yung SF na Shadow Race build, di ba? Wala na. Dahil hindi na, wala na yung pasit eh. Talagang para ka na lang dun sa right-clickan. Kung may ayaw ka naman, like legit naman yung right clicker na SF ko talaga. Pero ayaw dito, ang dami niyang stack, no? Kanya pala yun. Akala ko, ini-stackan niya si Ace. Pero medyo nasaktan siya dun ah. This is mine pala, no? IO na max yung Wisp is back, no? Para at least nakapag-farm din siya ng sarili niya. Dati pa naman talaga yan. Kaya niya mag-pick ng Ka-ace na jungle. naman. Pero nga lang yung setup. Stuns after stuns. Pangolier dito. Mamamatay. Nadagdagan yung overkills natin, Oh, boss. 3 kills. Let's go. It's 3-0. Hindi, 40 minutes talaga ratio nito. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Sabi nga natin, 40 minutes yung ratio. O, di na, no? Ilan ba ito na natin? 51? 51.5. O, diba? 49 na. 49 na lang. Diyos ko. Arcane Rune for Nisha. Attempt. Papunta kay Mikoto. Tamang pressure lang naman. Tamang poke. Di naman naabot si to. Actually, Cogs will make it. Oy! And another jump. Aether Remnant won't connect. Tumama namin the simulate. Pero Mikoto dito still alive with Illusory Orb. Once again, he is alive. Makaka-survive nga dito yung Puck. Pero how about Kauri? May nakuhang haste dito si Kauri. Nambubuli pa siya. Totoo, pero 3 heroes to. He needs to be careful at some point. Di naman na-connect yung Remnant, so makakaiwas naman yung Phoenix. Na-force din niya yung ibang spell doon for Liquid. Okay. Okay, wala pa rin naman tayo. Kailangan namang madagdagan yan. Ano lang. Pangit kasi kapag ka-Aurora yung pumatay na matay, syempre, mabibilis yan, di ba? Baka mag-one-sided. Kasi kasalanan ng director eh. Wala pa kang drop eh. Nilabas agad yung ano eh. Nilabas yung game pick eh. Kaya nga. Na-market tayo. Na-market pick tayo, boss. Ito na yun. Sarap nga ng haibo ni Tiny dito. Yeah.
Nakalimutan ko yung maniac ni Rapi kapag may sinasabi siyang maniac. Basta first game, underkills yan. Tapos game 2, ano yan, overkills. Bakit tama nga si Rapi? Siguro naman nagtatatamaan na yun. Going for mage layer lang. Classic build dito si Ace. Kailangan natin gawin, paliitan tong Yan nga yung sinasabi ko sa'yo. Yung pop-up nga natin dyan, medyo malaki. ang kapal eh. Ang Ang laki na sobra sa taas eh. Oh. Di ko alam. Yung pumapatay nga, hindi mo kita eh. Gagagay, hintay tayo ata level 6 dito. Parang for both teams naman, importante yung mga level 6 tong support, no? Phoenix Lion yan, sa kabila naman yung Clockwork and etong si Ayo level 6 na. Wala naman. Nagpa-farm ka na sarili yan eh. Talagang mag-level 6 yan. Yes. So, stocks lang muna. And the pack, yung tatry sa Mikure, no? With Fire Spirit, doable naman. Andyan naman talaga yung damage over time. Ang mahalaga pa niyan, si Pac yung mga kalasit. Wag mo lang tatiming ano yung first spirit mo yung lalasit. Na-burn pa, no? Yung pa yung maganda doon. Okay. Mukhang ito yung story of the game natin dito. Naniniwala na ako sa both teams na to. Gustong mag-farm eh. Nasa kanila na lang yan. Tinuloy kaya ni Void Spirit yung Vessel. Kasi nakita ko nag-threads pa siya eh. Parehas na parehas yung ginagawa nila dito. Chill yung Dota, nagpa-farm lang. So, ano? Timing. 2 items? Hindi naman siguro, no? Pero kung SF, talagang ganun na yung mangyayari dyan eh. Parehas eh. Parang feeling ko parehas na parehas sila, no? Dahil pag inisip mo si Pac, Dagger, Witchblade, oo. Diyan malakas eh. Si Tiny naman, Echo Saber, SB. Yung Magnus, Dagger plus BKB pa yun or Dagger plus Echo Saber siya maasahan eh. Pwede natin makita si Magnus gumawa ng play like ito. Ayan. Sa first reveal ng Blink, yan, pwedeng gumawa ng play. No? Then afterwards, tamang farm lang ulit. Going for Orchid siya. Ini-skip niya yung ano, hindi niya na talaga binesel. Okay. So, hindi matutuloy ang vessel natin dito. Like, ang ganda naman kung mag-Orchid ka. May Lion, may Phoenix, may Pac. May Magnus, di ba? And speaking of Lion, Mira dito, they found him. And this time around, Liquid dito makakakuha ng kill. Bobo talaga yung damage ng swashbuckle din minsan eh. No? Hindi mo ma-explain. Di ba, Mage Slayer talaga. Pag nagpo-proc kasi yung Lucky Shot eh. Ayun yung problema. May armor reduction, tas Mage Slayer na physical ngayon. RP, there goes their Blink. Pangolier dito will be taken out. Nakakuha agad ng trade yung Aurora and much better pa. Yung nasecure nila dito. Yun ang unang biktima nila. And parang may dinowing sila ditong bilog. Gusto ata nilang i-take yung baba. Pero sure ba sila sa ganito? Dahil nagamit yung skill nila. Dahil ba may Supernova, aware din sila walang Pango ult? Yung ba? May Echo Saber daw si Tiny Gay. Bagay, except naman, namatay si Pangolier. Ito yun yung pwedeng mag-depend dito eh. And mabilis lang to. Kung ganito nakapwesto na agad yung Aurora, libreng tower na to for Aurora squad. And objective, again, pa 14-minute mark. Sila na naman yung makakuha ng Shrine of Wisdom, don't tell me. Pero meron naman naka-clockwork din sa may left side. Inis ko na ba yun? Hindi. Pilingan lang. So, mukhang makaka-even naman dito yung Liquid. Ato, who knows? Alam niya din. Mabilis yung action nila na hindi na tayo lalaban sa baba. Give up na natin yun. Huwag natin ipilit yan. Yes. Kaya mukhang both teams dito, yun na nga, no? Hintayin na lang natin na every time magka-RP ata. Parang ito yung pwedeng may gawing action eh. Then habang inaantay nila yung mga core heroes nilang mag-enable din talaga, no? Yung Pac, yung SF, yung Void, yung Tiny. Itong Void Spirit kasi, like, pag nagka-Orchid, pwede mo na siyang laruan. Oo, yan. Sa ngayon kasi parang need mo lang ata tiisin, no? Mag-patience na, alam mo, hintayin talaga yung timing ng kakampi mo. Clockwork, ayaw ka rin, ayaw mong puntahan to si Pac. Waste of time to eh. Kumbaga, stay put ka lang sa mid, depensahan mo lang, huwag mo ibigay yung tower ng libre, no? Yung nag-jungle ka na, tas pinupush na yung tower mo. Huwag naman yung ganun sana. Ay, na-experience ko ilang beses eh. Tapos na yan. Ayaw mag-stay sa mid, ayaw i-clear yung wave. Going for Aghanim siya, no? Hindi na siya mag-diffusal, in-skip na niya. Diretso lang doon sa upgrade niya. Importante naman yung Ags din talaga ni Pango ngayon, no? Naisip ko lang, di ba, may value rin nata yung diffusal. Pag mga Tiny Magnus kalaban mo, masarap mag-diffuse eh. Baka inisip niya na baka sobrang madidelay lang yung Ags. Pagat lang. Para rin sumabay sa timing nila. Hindi naman din siya yung siya nga yung may Orchid lowest na. net worth. And Orchid refill. Yeah, for the Phoenix. Sino, That should alam do it. Kumuil pa dito yung Pac, and they're going for the RP play. Skirrer onto the Void. Split by Avalanche combination. He's down. 1 for 1 so far. Nightfall dito. Gets the killing spree.
Na pwede pa. Okay pa yung trade ng Aurora doon. Laging mas malaki na nakukuha ang trade ng Aurora. No? Ganun yung nangyayari. And Earth Spike. Magko-commit ba? For Pangolier, protected by IO. Nakapag-shield crush naman sa may high ground. So, safe naman na siya dyan. Going for Holy Locket din yung Ayo dito. Makita nila warded. Kaya at least nadagdagan pa isa-isa. Kahit every 4 minutes, 5 minutes. Tapos parang feel mo, dikit pa yung laban, no? Oo. Ayun yung mahirap eh. Parang bigla na lang mawa one-sided na lang pag nanalo na talaga ng big time sa team fight eh. Yan pa naman yung Dota ngayon, no? Sobrang dikit ng laban, magkamali ka, oh noes. Tapos. Oh noes, tapos. Medyo masakit din nga kalapag. Inisip mo pa late game dito, medyo masakit yung Aurora. Tiding na kayong power, may pack pa kayo. Hindi niya kita yung Magnus doon and makakaiwas pa si WS. Binibait niya si Mickey Kaya inaantay niyang gawin Nag-aabang si Nisha doon. Parang ang logi sa spell dito yung Liquid Kung wala nangyayari sa kanilang ganito, hindi mo gusto to So nag-smoke sila dito. Unfortunately, nasa left side lang yung Magnus, no? Mali yung mapupunta nila. Pwedeng si Kaori, pero dito yung gusto mong masalubong No choice, boss. Pero yun na nga talaga magaganap. Dagdag sa kill. Pero someone, Mikoto, okay, yung nakita nila doon, muntik na mamatay. Mukhang try naman lang i-hook shot. Oo. Hookshot Kags na rin yun, yung na-commit nila. Or at least ito na, may gusto na silang mangyari sa mapa nila, no? Sinama na nila dito lahat ng hero nila. Gusto nilang mag-take. Kailangan i-push. Yaman nga ni Milo dito. Like, closing in na sa kanyang blink dagger. Ang dami niya nga pang-boost Yung po Rager Kit, dyan sulit yan Yung mga mushroom yan. Sulit ibigay yung nagbibigay ng int. Sulit yung nagbibigay ng damage, move speed. Lagay mo lahat kita Kompleto yung sarsa niya, boss. And Sir Given pala dito, MOM Pike, yung kanyang item, sa wakas napindot na siya. In-upgrade niya agad into Pike. Sa bagay, nakikita natin ito sa mga pang-counter sa Magnus, no? Yung naka-preemptive cast na yung Pike. Pag-RP, matulak agad, hindi tamaan ng RP, mga ganun. Tsaka kalaban mo yung Tiny, yung tipong mahirap kong abutin. Palayo mo na rin talaga yung kalaban mo. Yun na lang yun. Hindi siya dito. Swerte na. I mean, amalas pala ni Mikoto. Amalas ni Mikoto. Kanina pa siya naghanap ng rune, hindi napupunta kung saan siya pumapesto. Nangyayari yan. Ano bang tinuloy niyo yung Vessel? Sa bagay, pang one hit wonder mo rin to no? May Orchid ka, Vessel, isang combo mo, makakapatay ka talaga ng hero. Mas madali. Like, extra damage na rin naman yan sa duration ng Orchid mo. Smoke play for Aurora. Available lahat ng big ult ng Aurora dito. Nakaalis si SF, nakatik-tik siya. And mukhang walang aabutan yung Aurora sa part na to. No? Pwede silang makapwesto sa may Tormentor. I think yun naman yung pinaka-main goal na mauna ka sa position dito. Ano ka dyan, 20 minutes. So, sana magkabatayan naman sila. No? Dagdagan naman nila. 8 diretso pa lang to. Pa 20 minutes na 5-3. Guys, next natin palitan natin tong mga nakalagay sa ating screen. Nandiyan ba si Direk? Amod, nandiyan ka na ba? Palitan nga ako yung pop-up dun sa may mapa. Ito na, may nabiktima na. That's gonna be Shadow Fiend. And mamamatay nga dito, Mickey. Ayun, naharangan lagi yung pangalan ng pumapatay. Yung sa left side, lalo na yung sa left side. Yung sa may minimap. Ang laki nung, yung bar. Yung dun sa mapa Maliit lang naman yung lumalabas. I-ano mo lang, i-crop mo pa gano'n, no? Punk. Lita mo lang ng onte. Naharangan kasi yung lumalabas sa may left side. Anyway, Coil, kinumit nga dito for Nisha. Doon din naman magkukumit yung side ng Aurora. Naprotektahan din siya ni Topo dito. And naku po, dumiretso si Kaori. Si Kaori na naman, ang mabibiktima ng Orchid. So, support down again for Aurora. Yun lang naman yun. May dagger daw kasi sila. Yun gusto sa akin yung bigyan ng information o naunahan lang din siya. Pero again, laging ganun. Support sa Aurora, core sa Liquid, yun naman patay. Yun ata yung disadvantage nila gawa nung ang daling gumo kapag ka nakapag-RP ka or makapag-coil ka. Compare mo sa may Liquid, ano ba initiation nito? Dapat maging successful yung dive ni Boyd Clear info yung kailangan ng Liquid no? Para magawa yung ma-execute yun. And syempre, dikit pa rin yung ads natin dito. Ito, 20 minutes na nga, no? Ang tanong kung magkakaroon ba ng gera dito sa may Tormentor. Mukhang wala. Napwestuhan naman dito ng Liquid. And IOSF, kung sakali, doable naman yan. Andyan talaga yung magiging damage. Mabilisan lang itong Tormentor play. Mukhang ibibigay na nga ng Aurora. So, masana yung Liquid dito. Decidido na sila. Shard upgrade, kanina mapupunta. Yun ang katanungan. Backwork. Kay Ayo. Kay Ayo, napunta.
Sa Teta rin short niya doon, di ba ngayon? Oo. Hindi ba yung pa rin yung short niya, yung nagbubusap? Alam po sa Teta rin. Plus 10%? Ako feel ko lang sa Teta. Ewan ko, di ko na alam. So, okay. At least dikit lang yung laban natin dito. 6-4 yung score natin dito, mga bossing. Ano, 1K gold din lang to. Nagrelo ba siya? Aabot ba? Ang tanong, andito yung Magnus. Lahat ng sustain, kinamit na ni Boxy. And nakabalik naman siya. So, makakasurvive pa naman yung IO dito. Ito na nga rin yung lately nakikita kong ginagawang build sa Ayo. Uy, namatay bigla si Pak. Inabot ng Orchid with Mickey's help. Pero on the mid lane, same thing na naman, no? Core hero din mamatay sa Liquid. Nakakapag-hunting na si Tiny dito. Okay. Paisa-isang ganyan lang. Kahit umabot tayo ng mga 50, 60 Chill lang, minutes. chill lang. Bigay-bigay lang tayo ng kills. Ganyan lang. Palitan lang. Boss mo pa-update sa Falcons MVP. Check natin, ha? Check natin yung mga ano dyan. Check natin yung mga nagaganap. Boxy dito, found. Ganda ng mga attempt for Nightfall, no? Sulit na sulit yung Shadow Blade dito. So, pick off again. Dominating for Nightfall. And there goes your RP. Make Over it to Nisha. Sunray Hex coming in. And meron pa Tiny. another set of Avalanche. They have the Earth Spike for the stuns. And that's gonna be 2 hero dead sa side ng Liquid. Double kill para kay Nightfall. Ito na yung sinasabi natin na bigla lang kayong nagkamali. Pareho. Yung hero pa naman dito ng both teams. Ito yung parehong pwede kayo basagan agad eh. SF or Tiny. Tiny ka mo na naka-empower yan, boss. Para pag iniisip mo si SF, may konting boost. May ayaw kang kakampi. Ayaw naman. Diba? Ayaw yung kakampi mo eh. Kasi yung kabila, pwedeng isunray mo lang yung Tiny, i-empower mo. Kumbaga, lahat din ng boost na kay Tiny dito eh. Oy, na-cancel pa dito si Sir Gaben. Oh no. Andun yung coil, yes, i-break na ng Sir Gaben. And now with Sunray, cooking up the Requiem, silenced by the Waning Rift, he's burning down. And Gaben dito goes down. Relocate save too late for Boxy. Damay pa ata dito yung ayaw. They have 3 heroes to deal with him. Boxy dito this time around won't survive. They managed to bring down Nightfall on the other hand. Rapis right. So naiwan yung Tiny. Yun lang marinig mo, Rapis right. Hindi rin papabawi. Naiwan yung Tiny. Kasi parang pair lang din eh, no? Namatay din naman yung SF niya. Maganda yung initiative eh. Napatay niyo yung sobrang yaman na Tiny. Kaso namatay din yung SF niyo. Ito yung pambuhay na ng Liquid dito. Iniisip ko kasi kanina to eh, oh. Parang kung magli-late game to, palugi ka talaga sa hero ng Aurora eh. Ito yung mga hero na pwedeng mag-refresher. RP, di ba? Alam mo na yan eh. May egg pa nga eh. Sa teamfight kasi, di ba, parang mas madali talaga yung Aurora. And sa late game, sobrang importante ng teamfight. Nag-dagger si ano. Ito yung sinasabi nga natin. Favorite item ng Clockwork, no? Naka-dagger. Parang si Topo gumawa, hindi si Boxy. Bahala talaga ng Clockwork. Para atong pag may mga big ultimates talaga na pwedeng i-interrupt, maganda naman talaga i-dagger si Clockwork eh. Halimbawa, may RP, blink RP, pwede mong i-blink hookshot din eh. May panagot ka eh. Yung mga tipong pag wala pang mga BKB, di ba? Yung mga ayaw mag-BKB kapag ka mag-blink. Pwede mong mapahiya eh. Maganda naman yung Clockwork talaga na dinadagger kasi may jetpack ka rin eh kung makukuha mo yung shard, no? May pang-out ka bigla. Like in, cogs, out. Pero abutan dito, Nisha with coil. Na-silence na yung Magnus. Pero good silence. Pops the BKB. RP for the follow-up. Still was able to connect. Pero andun yung sustain coming up from Boxy. He's gonna be alive. And another turnaround play coming up from Liquid. Taking out this Lion first. Tofu dito. Very low right now. Not sure if he's gonna make it. Mamatay pa naman si Tofu dito. Support for support. Supernovas going to be successful for sure. Pero wala naman tatamaan sa side ng Liquid. Now, chase might continue. Nisha, who's the right call? Who's the right target? Nightfall dito. Nope. Medyo makunat yung Tiny dyan. And wala na rin aabotan dito. So, 2 supports lang yung nabiktima dun. Alam ko na. Ito yung gusto nila mangyari. The sustain versus the disable, boss. Sobrang medyo lacking pa yung disable ng Liquid dito. Siguro kung magkakadagger yung Pango, no? Yung mas dumali yung plus disable nila, doon ka makapalag eh. Pero ngayon kasi nakita natin, once nagamit mo na yung first kill mo, yung Remnant, yun na yun eh. Yun lang yung kaya nyo targetin eh. Gawin po Shiba yung Phoenix. Meron ng blink yung Pangolier. So, mas madali na yung kanyang initiation. O siya, parang napanood ko na to, yung mga Roshan 30 minutes, first rush. Eto na. Inaabot dito ni Nisha. Ganda na naman ng huli ni Nightfall. Kasama niya rin yung Lion eh. Talagang isa rin naman doon sa mga kilabot ng Spirit Hero, no? Oo. May tigabigay po siya ng mana. Bakit? Wala pa kasi siya Echo Saber mo. Kaya wala pa siya pang mana sustain. Dapat siya pang regen. Pala, bubuin niya pa lang eh.
Oh guys, lamang yung Falcons. Lamang po yung X-Heroic. Okay, sira parlay. So, wala mo ng extra heroic. GL. Match yun, oh. Lamang ata odds GL dun eh. Okay. So, Roshan, ando naman yung pang-scout. Rocket Flare ng Lion. Magkakakitaan sila dito. Mickey. Hirap Blink talaga out lang i-disable naman agad nila. for WS. Nightfall spotted. They have the sentries. And now, the stun kicks in. Pops Okay, the sampal BKB po, buff for Mickey. Hindi naman kailangan. Andun man Madness with his right clicks. Buff coming up from IO. Medyo masakit si Mickey dito. Kailangan umatas ng Aurora. Ang problema, wala ka nga talaga panghuli, boss. Nahihirapan. Naka- Kailangan BKB mag-commit eh. May BKB na itong dalawa eh. Yung Tiny pati yung Magnus din eh. Kung laking ka sa disable, parang every time makatakbo pa sila eh. And nag-smoke nga. Liquid dito. Gusto nila magkagera talaga. May Roshan nga naman, no? Kung mananalo ka ng isang teamfight dito, afterward, makapag-rush ka. Ang ganda ng ikot nila, hindi pa sila na-break nila yun doon, Oo, boss. talagang sinagad nilang ikot. Pero yun nga lang, Alam aware na. dito, yung Aurora. So, now, initiation with the Cogs! Nightfall pa sa BKB to dodge the impact. So, makapag-dodge pa rin naman yung Tiny with the force stab. Good thing to save him. And now, Magnus, he can't find the target for the RP. Needs to skewer out, but the damage kicks in from the Shadow Fin. Too much. Mamatay dito si WS. So, core hero dead sa side ng Aurora. Pwede ka mo silang mag-Roshan ngayon. Walang RP, walang Magnus, no? Nag-BKB din yung Tiny. Pero mukhang ayaw ipilit ng Liquid. Okay. Hindi niya pala ibubuo ng Silver Edge, no? Iniisip ko magsi-Silver Edge eh. Uy, meron na tayo dyan. Siyempre, guys, Ito. no-scan nyo na nga yung QR code na yan. Sumali na nga kayo sa ating 1x Telegram group chat, no, mga bossing. Meron diyang pag-giveaway kung doon nagkakamali. Magpapag-giveaway daw. Yan. Scan nyo lang yung QR code, guys. Okay, farm pa pala. Hindi pa pala magra-Roshan. Hook shot, inabot, Kauri. Good Cogs play to push him away. Hindi makapag-dive. Pero same thing with Clockwork. Tofu dito, mabibigyan. Pero now, Mira spotted. Good catch coming up from Nisha. Aabutan pa rin naman ng damage. So, 2 supports dead sa side ng Aurora. Pwede na. Dalawa Ito na kapalit. siguro yun. Dalawa na yung nawawalang hero for Aurora. Like, it's time para maging libre na eh. Itong badly needed ng Liquid, no? Hindi kayo makapagsama-sama dahil may disadvantage kayo sa spell eh. Pero kung nahuhuli mo, pick up tong mga supports, alam mong lalaman ka sa teamfight. Kung wala yung egg, wala kayong problema. Aha. Pero Nisha dito may ispatan. Pinope lang. Mikoto dito na force out yung BKB na they'll use the RP for Nisha to burst him down. They'll make it. But how about Roshan? Makukuha pa rin naman dito. Age is in the hands of Mickey. They'll drop the call zone too. Pero wala silang RP play. Wala na rin silang panghuli dito. So kung ikaw si Pac, medyo nakangiti ka na dyan. And mukhang sama-sama technique lang for Liquid habang atras. Pero Mikoto, they still want to continue without Void Spirit. Bakit nga ba hindi? Earth Spike on 2! That's a good catch. Shadowfin dito, controlled heavily. The sustain from Ayo won't be enough. Rolling Thunder comes in with a Supernova. Second life from Mickey. Forced up away to dodge the impact and he'll make it. Swashbuckle out for Ace. Mataas din naman. No, abot na dito ng Lion with the Earth Spike. Control. Silence for the follow-up. Triple kill for Nightfall. Ganda ng hold for Aurora. At least match winner rin tinaya natin, Sir Ronnie. May chance pang chumamba yan. Oh, yung kills natin mataas. 29 na yan, 29. Kalahati pa. Pero hindi ba sobrang sama nun for the side of Liquid? Kakasecure mo lang ng Aegis eh. Natrap pa kasi sila, no? Oo. Medyo tumagal sila dun sa area na yun, especially dun sa may secret shop. Ayun nga naman yung bawal kayo magdikit-dikit. Baka nakalimutan natin, Tiny na may empower to Medyo mabilis nga naman mag-clean up to. Nasetapan ka pa ng 2-man Earth Spike. Alam mo na no? Disaster na And Assault Kiras bigla. Nightfall dito. Ang ganda naman, SF kalaban mo, mayroong Presence of the Dark Lord yan, no? Yung mag-in mo ulit yung armor mo, tapos sila yung mawawalan. Parang ikaw ngayon yung may Presence of the Dark Lord. Tsaka mas walang yana to bumasag pagka ganyan mo. Alam mo na yan. Bawal ng pabayaan. And pati ito, problema talaga nila eh. Ah. Yun nga yun eh, once magka-BKB talaga dito yung tatlong core ng Aurora, medyo mahirap for Liquid. Lugi ka rin sa spell eh. Parang kung may RP, may egg, kaya ba ng gulong lang yan? Out ka. Baka napanood din ng Liquid yung Civil War Pangolier doon. Ninagaya na, no? Bawal nga, di ba, yung Civil War? Ay, bawal nga si Pangolier. Daya yung power o yung damage plus 340. Baka mo yung empower, yung base damage yung ina-up niya na, which is Tiny na lumalaki talaga yung base damage to one of growth. Yes.
Sobrang taas. Kaya grabe din yung bonus na nakukuha niya sa Empower. And now, sila dito yung magkitake ng Tormentor. Shard upgrade. Sobrang laking value for Kahit both kanino, supports boss. kung sakali. Actually, sa Magnus na nga napunta. Aray mo. Na tinutulungan para umangat din daw si Magnus. Bumili na pala ng Shard yung Phoenix. Okay. Nahirapan na sila bigla din sa execution ng ginagawa nila. Yaman din kasi ng support. Tsaka Shiba alam Skirt. mo may tira yung Magnus. Oo. Dito ako nag-note sa Magnus eh. Hindi ko na kasi nakikita to eh. Pero parang nagka-dagger, kill. Kung Every ano time lang, may yung- RP, nakakapatay. Yung chill lang na Magnus game, Ah. di ba? Farm, may blink, gamit RP, farm ulit. Yung ganun lang. Yun, di ba parang kung babalik to, bumalik na si Collapse, yan na yan. Hindi ba it's time? Baka kaya talaga nilabas to kasi Collapse is back. Oh, di ba it's time, no? Ganyan-ganyan din mga build ni Collapse dati ah. Yun nga yung Magnus Uy, teka. na loaded lags eh. May nadampot! Mickey! Best target so far. The relegate save! It's gonna be on point, but they managed to bring down home. Pangolin dito with the rolling thunder. Ace dito. Can he give up? No! He's down still. Mickey dito. He's very low. Needs to be careful. They need to back away. The chase might continue. Yung Relo, dun babalik. And they're just waiting for the IO. IO dito. 2 heroes gone for the side of Liquid. Double kill for Mikoto. And they're pushing in. Third tower sa may bottom lane. Fortify. Then counter fortify naman sa side dito ng Aurora. Medyo masama yung pasok din ni Pangolier kasi doon. Pag sabi ko nga sa'yo, kahit gumugulong ka na, RPK. Ayun nga eh. Eh, naka-BKB na tong mga to eh. So, whatever happen, lagi nang may pupukpok sa'yo kung madi-disable ka. Yes. At ayun nga dyan, malinis. Yan na nga yung drop voice natin. The Rapwise. Yan na nga yung drop voice natin. Malinis na Rapwise. Ayan na yun. Basag, set of rocks sa may baba. Patayin na daw ni Nightfall yan eh. So mid lane naman dito, yung magiging next thing for Ang the bilis side of talaga. Aurora. Masyado talagang mabilis yung Demolition Squad. And pwede nilang i-chill ulit eh. Sasaganin pa yan, syempre. Mag-under pa ata to. Isa pa team fight mo. Magkasatanik na yung, ano, yung tiny mo. Alam mo na yan. Ang sarap pa nga mo, kahit yung Magnus going for Shiba's Guards siya dito, no? Pampalaki ng area RP. of effect. Tapos, more on armor na kasi Shiba ngayon, hindi naman na pang int lang to eh. Oo. Kasi sabi mo double Shiba sila, okay lang yan. Ito nga, Phoenix, may Shiba na naman. Shiba Kilos Kanina na pa pala. yan. Shiba Kilos na pala talaga sila. Alam mo na yan, pag SF ka na right clicker. Sino papaluin mo, diba? Ayun yung tanong. OMG. Wala rin sila pampatay na dito sa BKB Tiny, boss. Wala, mahirap. Sobrang hirap. Like, kailangan free hit yung SF. And kung ikaw nga dito yung Aurora, ang main target pala ng RP dito, Shadow Fiend na lang talaga eh. Worse nga kasi boosted pa eh. As, kung hindi nyo papansin yung Phoenix, basta Sunday lang yan eh. Tiny naman sa Tanic na to, boss ha. Parang almost 4K na yung buhay niyan. Sobrang swerte pa nga nila kanina. Like, alam mo yun, umabot pa talaga yung huli si save. Balbon. Pero that's Nisha. BKB immediately pop. In order to survive, he'll try to poke down this Magnus. Hook shot pops the BKB. Shadow Fiend, 4 step away to dodge the RP. Di pa naman kinumit dito ng Magnus. He's still waiting for the blink. And now, IO dito will be brought down. Nightfall going back in. They have the Earth Spike. BKB comes to an end. Shadow Fiend goes down. They manage to bring down the Magnus in exchange. Pero now for the Rolling Thunder for Ace. Wala na rin yung Rolling Thunder. Ginagawang Earth Spike paper. on 2, calls on 2. Dami pa dito on this siya. Walang 4 BKB heroes dead for the side of Liquid. Walang buyback ng tatlo. And how about Ace? Rolls up, wala na magagawa. Ando na yung vessel. Shield crush, dodge by the phase shift, and he's gone. 5 heroes dead on the side of Liquid. Pwede lang itawag to pagka ganito. Na, masama na eh. 5 na kayong pinapatay, boss eh. At yun na nga. Tinawag na nga. Yun na yan, 20 minutes, 8-5-3 yung score. Shoot! Shoot! Overkills! Overkills pa more! I mean, nakita naman natin na parang kahit pa paano dikit eh. Yung talagang doon lang din nag-start, no? Kung kailan nakakuha ng Tormentor yung Liquid, nakuha din nila yung Aegis. Yung natrap sila doon sa gilid, ang laking factor nun eh. After nun, nasira yung composure nila, no? Hindi na sila naging sama-sama, parang every time magkaka-team fight, sila na yung -1, -2 lagi. Ganda rin ng ginawa nila eh, na parang nung sinimula, gets naman si Nisha eh, gusto niya talagang i-block yung attempt for pack, na silipin talaga yung Rosh Pit, no? Ginaw niya, ayun nga lang yung naging kapalit kasi nung namatay si Nisha, Wala silang defender eh. Oo, ang ganda ng understanding ng Aurora na lalabanan natin to kahit may Aegis to eh, walang Void Spirit to eh. Nakommit niya lang din natin yung sarili niya. Parang feeling ko nung nag-BKB, pwede pa siyang umot eh. Dumable Ascent Step siya. Oo eh, nag-double Gusto niya patayin yung pack ng gigil eh. Medyo nanggigil siya doon. Medyo na nga yung resulta natin dito. Aurora pa rin. Tama kung Rappi strike nga. Hindi matalo-talo ni Liquid ngayon si Aurora. Ibahin mo. Ibahin mo ang Rappi sa day number 1 Rappi day number 1. Direct, may MVP na ba tayo dyan? Walang iba. Nightfall Walang na.
Talagang sinimplihan lang din, Tiny, farm, antay ng key items. Once na nag-up yung Shadow Blade, talagang nakita mo naman, pick-off after pick-off, nakukuha dito ni Nightfall. Ay, siya pala pinamalakas na carry ngayong meta. Hindi naman magbabago. Sabi nga natin, nagkaroon naman ng patch, pero small updates lang yung naganap, no? So, pwede natin expect na same pa rin talaga yung may kita nating mga set of heroes dito. Binakulaw naman niya talaga. Kita mo naman, 12, 1, and 10 assist dito. Yung Tiny ni Kuya mo, Nightfall. Bot na bot! Binisikan lang for Nightfall. Bagay, medyo madaya ka naman talaga eh. Sabi siya, Tiny na may... Nung na-realize ko nung mid-game, niisip ko, nung nasa Sunray na sila, may Sunray, may pawag si Tiny, hindi ba daya nito? Doon na inapatin yun nga ng mga bossing. Aurora makakuha ng game number 1, pero mag-short break lang po kami dito ni Sir Polly. Pagbabalik nga natin, game number 2, Liquid versus Aurora. Wag po muna kayo, Alex. We will be right back po, mga bossing. Gusto mo ba ng throwback? Update of the move. He's going to get taken Sonic Waves to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look out, not a time to count it out. Oh!